Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa You channel. Andito na naman po ako nagbabalik. Nag-iisa po ninyong nagmamagandang ka-digital weekends upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganon din po sa mga balita, chismis sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, maaari lamang napindutin ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba. Para maging updated po kayo sa mga chika natin pong nasasagap araw-araw at para ma-notify po kayo every time na may bago po tayong mga videos or reaction video. Pero bago po tayo magsimula at dumako sa pinakasentro ng ating update sa gabing ito, so ang It's Showtime po pala kanina ay recorded lamang din kagaya po ng Itbulaga. Pero ang kanilang mga legit showtimer ay naiinis dahil sa pagka-recorded po nung kanilang programa. Nung June 22 pa daw po ata kinuha yun. So, hindi siguro sila sanay na hindi po live ang showtime. Subalit, hindi nga maiwasan na madamay ang Itbulaga sapagkat sabi nga nila, parehas ng Itbulaga na recorded sila ngayong araw. Kasi 'di ba, ang Itbulaga naman po Monday, Tuesday, alam na po natin yan na recorded lang sila. For some reasons, hindi natin alam. I think may kinalaman po ito sa pag-aaral nitong si Karen. Ibang shows ng legit Tarikads, kagaya ni Jose, ni Wally, 'di ba? Ang high-tech na schedule po nila. Pwede rin pong sa mga staff nila, 'di ba? And ang legit Tarikads naman na we all know na talagang lagi rin nilang binibigyan ng priority yung mga family gatherings nila. So, sanay na tayo na Monday, Tuesday, ay recorded po ang Itbulaga. Kagaya kanina, recorded po ang Itbulaga. Wala po si Bossing. And mali natin, 'di ba, bukas nandiyan na po siya, pati po si Kuya Ryan. Actually, si Kuya Ryan, di pa natin alam kung kailan po siya muling makakabalik. Pero yun nga, since ang daming demanda nito pong mga showtimer, ay nadadamay ang EB na kung saan ang sabi pa, kinagaya na daw nila ang boring na Itbulaga na nagtitape daw ng episodes na hindi naman daw nakakatuwa, hindi daw maganda yung daloy, etc. Kung ano yung kanilang mga pinagsasabi. So, sa X, mababasa niyo po yan guys kung kayo po'y active sa social media, sa X or dati pong Twitter. Mababasa niyo po yung mga ganyang comments ngayong araw patungkol po sa EB. Dahil lamang sa recorded lang din na ang It's Showtime ngayon. Sabi naman dito ng isang legit showtimer, ano bang problema ng ibang madlang people kung taped or live ang episode? Can we just be happy na umeere pa rin sila at nananalo? Ang daming demand lately. Let's enjoy the show. #Showtime fine. Pagana ko. And kung magdidemand kayo, sana wag na lang idamay ang Itbulaga. Dahil sa pagka-demanding ninyo, pati Itbulaga sinisilip pa ninyo. In fairness, updated kayo, alam nyo yung nangyayari sa Itbulaga. Anyway, at trending din po sa social media itong ginawa naman po ng TVJ na production number noong kanilang pong isinelebrate ang 1-on-5 kahapon July 1, 2024, araw ng Lunes. Sa pamamagitan po mga ka-digital records ng bagong teknolohiya, sa pamamagitan ng AI, nakapag-ready ang TVJ na kanilang dance step na ipinagmalaki pa ni Bossing Vic Soto na siyang naging dahilan para humagakak po sa tawa ang mga Darwicans. And sabi nga dito na loka ang digital Darwicans nang mapanood itong Lunes ng tanghali ang inaabangang dance production number ng OG host ng Itbulaga na sina dating Senate President Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon mula po sa Banti News. Kumasa kasi ang TVJ sa hamon ni Maine Mendoza at Melso Campo na magsayaw naman sa Itbulaga stage ang tatlo sa first anniversary celebration ng noontime show nila sa TV5. Super flex
pa ni Bossing Vic sa sayaw na gagawin nila ng kuya tito niya at ni Henyo Master Joey. Naaliw talaga ang studio audience, team bahay at team online nang ipakita na sa screen ang inaabangang dance number. AI or computer generated lang pala na Tito, Vic at Joey ang sasayaw at hindi ang totoong TVJ. Hagalpakan sa studio ang Derby cast na sina Maine, Miles, Alan Kay, Karen, Ice Troop at Tasha Mulak habang pinapanood ang pagsasayaw ng AI ng iconic trio. Samantala, binalikan ng Itbulaga ang lahat ng highlights sa show nila mula nung unang araw na umere sila sa TV5 last year. Flinex ng EB na kahit isang taon pa lang sila sa kapatid network ay marami na silang nagawa at patuloy ang paglaki ng Davricans family nila. Dumagdag nga sa pamilya nila sina Atasha, Yan de Jesus at ang Singing Queens. Tulad ng nakagawian, taped at hindi pa rin live nitong Lunes ang Itbulaga. Every Monday at Tuesday kasi ay hindi live ang napapanood na nating noontime show sa TV5. Sa July 30 naman, ise-celebrate ng Itbulaga ang kanilang 45th anniversary. Happy 1 on 5. Happy 1 on TV5, Darby Cards. Samantala, may nasagap naman po tayong balita mga ka-Legit Records patungkol dito sa sinasabi noon ni Bossing Vic Soto na dapat nating abangan. Hindi po ba itong mga nakaraan ay talagang ang lakas ng rumors na magbabalik na muli sa MMFF as itong si Bossing Vic Soto. Finally, muli po siya magkakaroon ng entry. Natanong pa nga po siya minsan kung posible ba ang collaboration nilang dalawa ni Vice Ganda. And sabi naman ni Bossing ay open naman po siya at hindi naman daw siya namimili. So, open po yung kanyang pintuan at mayroong posibilidad. Intayin na lamang daw at abangan. Subalit, ang atin pong nasagap na balita ay eto po magsisimula na daw. Base sa write-ups ng philstars.com, pero ang kasama po niya ay si Piolo Pascual. So, olats nga ba itong si Vice Ganda na mapasama? And maraming nagsasabi na maaring ito po ang magiging dahilan kung bakit hindi po natin madalas na mapapanood si Bossing Vic Soto sa Itbulaga dahil magiging abala na ito sa gagawin po niyang movie. Goods for 1 month siguro na hindi po natin siya madalas mapapanood sa EB. Dahil alam naman natin kung gaano po kahirap ang gumawa ng pelikula, no? Yun nga lang talagang iba rin talaga yung presensya nitong si Bossing pag siya po ay nasa Itbulaga. Parang may kulang po baga dahil lagi naman po siya ang sentro. At talagang napakalakas naman po talaga ng karisma nitong si Bossing sa masa. Anyway, sabi dito sa susunod na buwan ay uumpisahan na ni Vic Soto at Piolo Pascual ang pelikulang may tentative title na Baluarte. Balak nilang isumite ito sa Metro Manila Film Festival. Wala muna silang maibibigay na iba pang detalye sapagkat or dahil sisimulan pa lamang nila at inaayos pa rin ang script. At ang isa pang aabangan ay ang malaking pelikulang collaboration ni na Direk June Lana at Vice Ganda. Ito yung And the Breadwinner Is. Ang dinig namin, nagkaroon na ng story conference pero ayaw pa nilang ibahagi kung sino ang mga kasama. And isa lang sa nabalitaan namin ay kasali sa bagong love team na pinasikat ng isang teleserye. Maganda rin ang konsepto ng isang family drama na ipuproduce ng Cineco Productions na collaboration din yata ng Quantum Films. Ito yung pagbabalik acting ni Miss Hilda Coronel. Grabe din, Philstar. Gamit na gamit si Bossing Vic sa headline. Tapos ang bida sa article si Vice Ganda, pelikula nila Vice Ganda. Sana sila na lang yung headline, hindi ba? Pero anyway, pagpatuloy po natin, ang sabi pa po dito, inannounce na nga
ng Borracho Films ang isusumite rin nila sa MMFF. Itong biopic ni dating Senator Gringo Honasan na ang title pala ay Gringo, ang Greg Honasan story. Matinding paghahanda ang gagawin nila sa pelikulang ito dahil ipapakita rito ang People Power Revolution na nangyari sa EDSA noong 1986. Kaya inamin naman ng direktor nilang si Direk Lester Di Marana na malaking challenge ito sa kanila lalo na pag inire-rent-out ang 1986 People Power. Yung medyo challenge sa amin yung location. Like kasi imagine yung EDSA. Wala pang MRT noon. Wala pang flyover. So yun yung kailangan naming i-consider. Tapos yung mga damit. Yung wardrobe, production design. So malaking challenge. Gagamitin po kami ng CGI. May ganun din po. Medyo magastos sa part na yon. Pero hanggat maaari po, ang gusto naming maging accurate, gusto po namin maging accurate sa ad ni Direk Lester. Pero ang mahalaga rito ay ang matututunan natin sa pelikulang ito. Sabi naman ng dating Senador Gringo Honasan. So ito pala yung magiging kalaban. Maaring maging kalaban ni Bossing Vic Soto sa MMFF. So isusumiti pa lang naman ito, no? Mga kadarwikals, syempre, suportahan po natin ang kay Bossing na muling pagbabalik sa MMFF. So, yun lang muna guys sa ating updates sa gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.